Maligayang pag-uwi mga residente. Ang inyong alkalde na si Alistair ay nagbabalik upang maghatid ng isang napakalaking balita dahil ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang bagay na maaring hindi pa alam ng ilan sa inyo. Noong 2021, inanunsyo na magkakaroon ng Cloverfield sequel sa ilalim ng Bad Robot Production Company ni J.J. Abrams. Hindi ko tinutukoy ang isa pang anthology film gaya ng 10 Cloverfield Lane o Cloverfield Paradox na maluwag lang konektado sa original na monster film. Ang ibig kong sabihin, isang totoong sequel na magpapatuloy mula sa cliffhanger ng una na o hindi mo naaalala sa dulo ng Cloverfield. Tumakas sina Rob at Beth patungong Central Park habang binobomba ng militar ang nilalang na sumisira sa New York. Habang nagtatago sa ilalim ng tulay, nag-record sila ng huling mensahe habang sumasabog at bumabagsak ang paligid na nagpapahiwatig na di sila nakaligtas. Pagkatapos, lumipat ang pelikula sa mas lumang footage ni Rob at Beth sa Coney Island kung saan makikita sa likod nila ang isang bagay na bumagsak mula alangit papuntang dagat. Na halos kumpirmadong isang satellite yon na gumising sa nilalang at nagpasimula ng pananalasa nito sa lungsod. Bukas ang pagtatapos ng pelikula, pero nang binaliktad ang credits, lumalabas na buhay pa rin ito. Kaya naniwala ang mga tagahanga na magkakaroon ng kasunod na pelikula para ipaliwanag ang nangyari kay Baby Clover. Nagkaroon tayo ng ilang kasunod ng Cloverfield na maluwag na magkakaugnay simula sa 10 Cloverfield Lane. Ang taga-ruto na sangkot sa insidente ng halimaw noong 2008 ay may-ari rin ng Bold Futura, kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Howard na nag-uugnay sa dalawang pelikula. Mas pinalawak ng The Cloverfield Paradox ang koneksyon ng mga pelikula sa pagpapakilala ng particle accelerator experiment na sumisira sa realidad, kaya nakapasok ang mga halimaw at alien threat mula Cloverfield at 10 Cloverfield Lane sa iba't ibang timeline at bahagi ng kalawakan. Ibig sabihin, ang Cloverfield ay parang maluwag na antolohiya kung saan bawat pelikula ay may sariling kwento, ngunit pinag-uugnay ng paulit-ulit na pangalan, tatak at simbolo, tulad ng Tigerato at Slasho na lumilika ng pakiramdam ng magkakaugnay na mundo sa likod ng Cloverfield, 10 Cloverfield Lane at The Cloverfield Paradox. Ang The Cloverfield Paradox ay lumabas noong 2018, mahigit 8 taon na. Nasaan na ang kasunod na ipinangako ni J.J. Abrams? Paano kung sabihin ko sa'yo na naibunyag na ito? At sa katunayan, maaring palabas na ngayon ang trailer nito at hindi ito ang inaasahan mo. Bago tayo magpatuloy, masaya kami kung magsusubscribe ka. Alam naming 64% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. Malaking tulong yon pero walang pilitan. Kamakailan, inilabas ang unang trailer ng The End of Oak Street, dating Flowervale Street, na printroduce ni J.J. Abrams sa Bad Robot at ipinamamahagi ng Warner Brothers. Si David Robert Mitchell ang nagdirect nito, siya rin ang gumawa ng It Follows. Magaling talaga ang pelikula. Ang kwento ay umiikot sa isang misteryosong kosmikong pangyayari kung saan isang suburban na kalye ay biglang nawala sa realidad at napunta sa hindi kilalang prehistorikong mundo. May pamilyang nakatira roon na kailangang mabuhay at alamin ang nangyari at paano sila makaliligtas. Oo, may mga dinosaur sa pelikulang ito. Siguro nagtataka ka kung anong koneksyon nito sa Cloverfield. Marami itong kinalaman kaya maghintay ka lang. Sabihin mo kung nagkataon lang ba ang mga ito o may pinatutunguhan na mas malaki. Simulan natin dito. Naglabas sila ng larawan sa website bilang ARG para i-promote ang The End of Oak Street. Ipinapakita nito ang isang TV na binebenta na may post na nagsasabing, "Binebenta ko ang aking portable na TV set." Gustong-gusto kong panurin ang mga laro ng baseball ko dito, pero naging sira ang signal mula nang may kakaibang liwanag na kumislap sa langit. Sa 10 Cloverfield Lane, inilarawan ni Emmett na nakita niya ang biglaang maliwanag na pulang liwanag na dumaan sa kalangitan bago dumating ang mga alien. Pagkatapos, sa Cloverfield Paradox, nang gumana na ang space station, naglabas ito ng matinding pulang pagsabog ng enerhiya na malamang ay siya ring liwanag na nakita ni Emmett noong araw na yon. Kung totoo yon, ibig sabihin ang mga pangyayari sa Paradox ang nagpasimula ng mga kaganapan sa 10 Cloverfield Lane, Cloverfield Paradox at nayon sa The End of Oak Street. Kaya ang liwanag na nakita sa pelikulang ito ay maaring siya ring liwanag mula sa Cloverfield Paradox na sumisikat sa buong multiverse. Hindi lang yon ang koneksyon dahil sa Paradox may telepono na nagpapakita ng mensahe na nagsasabing, "Diyos ko, 5 blok ng lungsod ang biglang nawala."
Direktang konektado ito sa Oak Street kung saan isang buong kapitbahayan ang nawala at napunta sa panahon ng mga sinaunang hayop. Sa Paradox, ang mga tao at mga bagay ay palading nawawala o napapalipat bunga ng pagsasanib ng mga universo. Kaya may saysay na ang isang bayan ay maaring isa sa mga yon. Hindi lang dito nagtatapos ang koneksyon dahil Platt ang apelyido ng pamilya sa paparating na pelikula. Sa Cloverfield noong 2008 ang pangalan ng cameraman, yung pinatay ni Clover, ay Hudson Platt. Hindi karaniwang pangalan ito, kaya posibleng magkaugnay sila. Kung gusto mo ng konkretong ebidensya na may nangyayari, sa araw ng paglabas ng End of Oak Street trailer, nagbago ang domain ng ilang site na konektado sa Cloverfield. Kasama dyan ang Slasho, isang inuming kumpanya na ginamit bilang ARG para sa mga proyektong Cloverfield at tumutulay sa iba't ibang pelikula. Ang pagmamayari ng domain ay lumipat sa opisina ng Bad Robot na ginamit ang pangalang National Typewriter Company para itago ang tunay nilang pagkakakilanlan, isang malinaw na palatandaan ng aktibidad. Marahil may paparating na isang bagay. Kung mas gusto mo ng mas misteryosong pangalan, pansamantalang pamagat ng pelikula ay Flower Vale Street. Ang mga salitang flower, vale at street ay mga kasing kahulugan ng clover, field at lane na maaring tumutukoy sa 10 Cloverfield Lane. Kung alam mo ang Bad Robot Productions at pagmamahal nila sa fans na mahilig sa pahiwatig, sobrang laking pagkakatugma nito para ipagwalang bahala. Kung gusto mo ng malinaw na pahiwatig, ang Oak Street ay totoong kalye sa Santa Monica. At ano ang nasa dulo ng Oak Street? Tama, Clover Park. Ilang kalsada lang ang layo mula sa Cloverfield Boulevard kung saan kinuha ang pangalan ng pelikula dahil malapit ito sa punong tanggapan ng Bad Robot. Parang, seryoso, ang pamagat ng pelikula ay The End of Oak Street at si Clover ay nasa dulo ng Oak Street. Maraming koneksyon ang nangyayari dito. Akala mo simpleng sci-fi thriller lang tungkol sa bayan na napunta sa panahon ng sinaunang hayop, pero baka mas malalim pa ang ibig sabihin nito. Isang lihim na sequel ng Cloverfield nang bakalang lumabas kapag nanonood na tayo sa sinehan. Ang liwanag sa langit, mga pangalan ng tauhan, mga trademark at katotohanang papunta sa Clover ang Oak Street, masyadong marami para balewalain. May ilang problema rito. Kahit ang kumpanya ni J.J. Abrams ang lumika at nag-develop ng IP, ang karapatan sa Cloverfield ay hawak na yon ng Paramount. At dahil ang Oak Street ay ilalabas ng Warner Bros., ibig sabihin wala silang karapatan sa lisensya. Maliban kung nabili nila ang karapatan, malamang hindi natin makikita ang halimaw mula sa unang pelikula dito. Dahil nagsasanib ang Paramount at Warner Bros., maghahati sila ng karapatan, kaya malaya ang Bad Robot gamitin ang IP ayon sa gusto nila. Kaya maaring may naganap ng kasunduan. Pero sa ngayon, dahil dalawang magkaibang kumpanya ang namamahagi, maaring mas hindi direkta ang mga koneksyon sa universo. Sa likod, parang palihim na sinasabi na isa itong Cloverfield na pelikula, kahit di pwedeng sabihin ng direkta. Kahit mukhang tungkol sa dinosaur ang Oak Street, sa estilo ng Bad Robot, hindi na ako magugulat kung may iba pa itong elemento. Marahil may mga alien din, dahil ang dating pangalan nitong Flower Vale Street ay kahawig ng Cloverfield Lane na nagpakita rin ng sumasalakay na lahi ng alien o baka may iba pang halimaw tulad ni Clover. Hindi lang pinaghalo ng mundo ang mga bagay mula sa ibang timeline, kundi pati mula sa ibang dimensyon at mundo. Kaya sino ang nakakaalam kung ano ang nagkukubli sa sinaunang gubat? Kaya sa puntong ito, 99% akong sigurado na isa itong lihim na Cloverfield na pelikula. Kahit hindi nila direktang masabi, sobrang halata na talaga ang mga pahiwatig. Yung branding tamang magkahawig, mga pagkakatugmang tila nagkataon lang, magkakaparerong imahe, at kung paanong tumutugma sa mga nangyari noon sa Cloverfield universe, parang hindi mo na pwedeng balewalain. Siyempre, kung tutuusin, teorya pa rin ito. Wala pang opisyal na kumpirmasyon o pagtanggi. Hanggat walang malinaw na sagot mula sa Bad Robot o Warner Bros., dapat nating ituring itong haka-haka. Tinuro ng prangkis na ito na hindi basta-basta binibigay ang totoong sagot. Pinaghihirapan ng mga tagahanga. Mukhang sobrang interesante talaga ang pelikulang ito. Ilang taon na rin natin itong narinig pero ngayon lang tayo nagkaroon ng update. Dati, sinabi ni Ewan McGregor na hindi tungkol sa dinosaur ang pelikula pero alam nating ganun na, kaya lalo pang naging misteryoso ang proyekto. Ano pa kaya ang mga sikreto nila?
Ang koneksyon nito sa Cloverfield IP ay mas nagpalalim ng interes ko. Kahit banayad lang ang mga koneksyon at para lang sa diehard na tagahanga, astig pa ring hanapin at makita ang mga iyon. Mapapanood ang The End of Oak Street sa Agosto 14, 2026 tampok sina Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella at Christian Coventry. Habang naglalaban sila para tuklasin ang misteryo ng pagkawala ng kanilang bayan at mabuhay sa mapanganib na mundong bigla nilang napasukan. Salamat sa inyong panonood ng update na yon tungkol sa kung paano maaring naihayag na ang susunod na Cloverfield. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Isa lang ba itong tsamba o diretsahang sinasabi ng Bad Robot na parte ng Cloverfield Multiverse ang Oak Street? O baka naman nababaliw na tayo? Mag-subscribe at i-press ang notification button para sa updates sa Cloverfield at Oak Street. Bigyan kami ng thumbs up dahil nakakatulong ito sa algorithm at iba pa. Ako si Alistair at makikita-kita tayo mga residente sa susunod.